Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Magandang gabi po. 2003, nag-umpisa po na makapakinig kami ng revival kay Pastor Greg. Yun po yung simula ng nag-uumpisa pa lang po kami sa paglago sa spiritual naming buhay. At saka, yun yung panahon ng pakikipagbakad din namin sa financial na pangangailangan namin sa araw-araw. So, ang ginagawa po namin noon, every sweldo namin, nagpapadala kami ng kahit yung maliit na halaga, 1,000 or 2,000 para sa radio ministry. So nagpatuloy po yon. Dumating yung pagkakataon na hinanap ko itong lugar na to. So natagpuan ko naman, yun po yung nagpatuloy ako sa pag-attend. Nakabuo pa nga ako ng 40 nights and 80 nights dito. Yun po yung nabuo ko yung araw na yon. At doon po, napatunayan ko na ang Diyos talaga'y kumikilos. Naging dahilan po yon ng paglago naming espiritual. At hanggang ngayon, yung pong kapatid ko na sinasama ko dito, matagal ko nang wini-witnessan yun, pero nakita niya kung paano yung buhay ko lumago. Kaya buong pamilya niya, talagang nasama ko sa church namin. At ngayon, malago naman yung aming Bible study tuwing Sunday. At ginamit pa rin po ako ng Panginoon na mawitnessan yung mga bata doon sa paligid namin. So every Sunday, hinahakot ko sila patungo sa church namin. At eto pa po, nakita rin ng kapatid ko kung paano ako lumago financially. Yung pag-attend ko dito, yung pagsunod ko sa lahat ng mga sinasabi ni Pastor Greg, ako po'y naging milyonarya. Opo. Akala ko po noon, yung ordinaryong tagapamasukan lamang na sumusweldo ng 10,000 o 15,000, talaga po na may pag-asa sa Panginoon kung ikaw ay magpapakalago sa kanyang salita at susunod. So yun, sabi ko, Panginoon, meron akong ilang milyon, pero bakit ako'y wala pang bahay? So nakita ko yung purpose ng Panginoon. Ayaw pa niya kaming paalisin doon sa building na inuupahan namin hanggang hindi natatapos ang trabaho ng Panginoon sa pamilya namin para ma-reach out yung mga nandoon sa area ng Makata. So ang binabalak din po namin na sa barangay, ilo-launch namin every Saturday na magkaroon ng gawain. At ako mag-finance doon sa tulong ng Panginoon. Iyon, nagagamit ko rin po yung pakikinig sa radyo na i-apply ko kung paano ako mag-reach out ng tao at sa mga kabataan. Amen. Purihin po ang Panginoon. So ang salita ng Diyos ay katulad ng isang binhi. Amen. Inihahasik. Talagang minsan ang binhi mamamatay at minsan ang binhi ay tutubo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hanggat ang binhi hindi namamatay, ito hindi magpapatuloy at hindi ito mamumuga muli. Kaya nga po, as you keep on preaching, alam mo niyo po, ang irony ng broadcast sa radio and television is you keep on paying monthly, hundreds of thousands, and you don't even know kung meron ba talagang nakikinig. Pero ang sabi nga po ng Panginoon kay Pastor Greg, just preach, preach, preach. At hanggang ngayon po,
tayo po ay nakakabayad at sa biyaya ng Panginoon. So ang isang kapatid mula po sa Kalamba ay hindi po makakarating, pero siya po ay nagpaabot ng text message mula po kay Sister Dulce Salcedo. Babasahin ko na lamang po ng mabilis. At ang sabi po niya dito, sorry po, as much as I want to be with you today, I can't make it. But let me share how I was blessed by your radio program, Tinig ng Kanyang Pagbabalik. It was in July 1998 that God tuned me in to Pastor Greg's radio program at DWAD. I was then so spiritually down, but his preaching that very moment lifted me up, and I was born again that year. Until now, I have been experiencing God's faithfulness through the radio program, Tinig ng Kanyang Pagbabalik messages, and to God be the glory. Happy 26th year po sa ating lahat. God bless us all more abundantly, Sister Dulce Salcedo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Rumaragasa sa ating lahat ang pagpapala. Sino ho ba yun? Sino yung masasabi na ang pagpapala talagang rumaragasa simula nang tanggapin niya si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Kaharian ng Diyos. Natutuwa po ako sa ministeryo ni Bishop Greg. Ako po ay talagang nagpaad talaga noon pa, matagal na. Nakita po kami ni Bishop Greg sa Cuneta. Hindi po kami magsyadong magkakilala, pero sabi ko, Bishop, nagpaad po ako sa inyo, ang tagal na po. No? At pangarap ko pong mapunta rito. Ito na ho yun. No? At kanina, may narinig akong satellite dish. Parang kailangan meron ako sa bahay noon. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Nararamdaman niyo po ba? Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Come on, church! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Sandali, no? Ang sabi po sa Numbers 14:28, ano bang marinig kong pinag-uusapan ninyo, iyon ang gagawin ko, sabi ng Panginoon. No? Kami po mga nasa harap, mga excited eh. Tuloy-tuloy pa lang ang sinasabi, nararamdaman na namin. Ang mga anghel walang tigil sa pagdadala ng pagpapala sa loob ng bahay namin. Dito, pag nakatayo ka sa harapan, kitang-kita mo yung reaksyon naman nung nasa likod. Meron ako nakikita, sabi Meron ako nakikita, sabi, hello! Pwede bang galingan natin ang usapan tungkol sa tuloy-tuloy na pagpapala? Hallelujah! Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Tuloy-tuloy, 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 tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa.
Buhay ko ay paganda ng paganda, rumaragasa sa atin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Ibuhos mo, come on church! Ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo, itodo ng itodo mo. Sandali, sino ho yung nasa litrato? Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao tinodo suntok, kaya naging multibilyonaryo. Hello! Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, hindi ka boksingero. Sabi mo, worshiper ka ni Lord. Pwede ba ngayong gabi, itong 26th year anniversary, tumodo tayo ng pagwa-worship kay Lord! Ha? Kanina ang dami nagpatotoo. Pinagpala, merong isa. Naging milyonaryo. Sabi ko sa upuan ko, Lord, meron na akong milyon, pero pwede bang sa banda rito ulit? Hello! Ha? Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo, come on! Itodo ng itodo mo. Everybody! Todo, todo, todo. Sige nga, 2, 3, 4. Todo, todo, todo. Meron pang hindi tumotodo eh. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Kung meron nung nakapanood nung aking life story, ang tatay ko po nakakulong simula 1991. Pero kahit po nakakulong siya, pati nanay ko, kasi po ang pamilya ko po, nanay, tatay ko po ang Don Pepe ng Rizal, taga-deliver ng shabu sa buong Rizal. Ang nanay ko po, Queen of Shabu ng Binangonan. No? Nakulong ho sila 1991. 1991, dinala po kami ng pastor sa bahay niya. Kasi wala akong gustong kumalinga sa aming magkakapatid. Bakit? Natatakot, baka madamay sila. Alam niyo, ang sabi po nung pastor sa akin, kasi po, nung mangyari ho yung panahon na yon, no, kami po ay dumadalo na ng gawain ng Panginoon. Linggo ho, hallelujah, praise the Lord. Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado, benta ng shabu. Sabi sa amin ng pastor, John Aver, alam ko naman na tinanggap niyo si Kristo, pero hindi bilang Panginoon, tagapagligtas lang. Kaya kayo nagsisimba kada linggo, gusto niyo mapunta sa langit. Kaya ka nagdadala ng Bible, nagbabasa, gusto mo mapunta sa langit. Ang tanong, kailan niyo tinanggap si Kristo bilang Panginoon? Sa tingin ko, sabi niya, huwag kayong magagalit. Hindi tinanggap ng buong pamilya niya si Kristo bilang Panginoon. Bakit? Hindi naman kayo sumusunod sa Diyos eh. Pero ngayon, nakakulong ang nanay at tatay mo. Gusto nyo bang magkakapatid tanggapin si Kristo bilang sariling Panginoon? Umiiyak po kaming tatlong magkakapatid.
July 17, 1991, tinanggap po namin magkakapatid si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ano po nangyari? Kahit po nakakulong ang tatay ko at ang nanay ko, nakagraduate po kami ng college. Yung pong sumunod sa akin, naging teacher. Yung pong bunso, naging teller sa bangko. Ako po, hindi college graduate. Tinulungan po ako ni Bishop Fred Magbanwa na magtrabaho sa FEBC bilang janitor. Bago po ako umuwi ng Biyernes, ng Sabado sa bahay namin, nakaabang po ako sa gate ng FEBC. Nag-aabang baka may magbigay ng 5 piso, 10 piso, kasi gusto ko talaga makatapos yung mga kapatid ko sa college. Alam niyo po, yung istorya pong yon, 1993 pa. Nung taon na yon, pagka-graduate ng 2 kapatid ko sa college, nung mapagtapos ko sila, meron pong pumunta sa FEBC, ang sabi niya sa akin, "Iho, pamilyar ka. Di ba kumakanta ka?" Sabi ko, "Opo." Sabi niya, "Di ba ikaw kumanta ng Diyos ng Himala?" Sabi ko, "Opo." Sabi, "Ba't madusin ka?" Sabi ko, "Janitor po ako dito pero pag Sunday po, papuri singer po ako." Sabi niya, "Kumanta ka sa church namin, ang tatay ko na-encourage nung kumanta ka, ngayon aktibo ulit sa gawain ng Panginoon. Tutulungan kita. Gagawin kitang teacher." Sabi ko, "Paano ho ako magiging teacher? Hindi naman po ako tapos ng college." Sabi niya, "Alam mo, Jonaver, ako may-ari ng Christian Montessori International. Kahit hindi ka tapos ng college, kaya kitang gawing teacher." Sabi ko, "Huwag niyo na ho akong gawing teacher, kahit janitor po ulit. Kasi po, ang sweldo ko po sa FEBC, 60 pesos a day. Baka ho pwedeng 100 pesos po sa inyo." Sabi nung may-ari, "Sobra pa sa 100 pesos a day ang ibibigay ko sa'yo. Tapos, yung sinasabi mong hindi ka marunong magturo, di ba marunong kang kumanta? Meron akong 1,000 mahigit na estudyante. Simula grade 1 hanggang 4th year high school, pakantahin mo na lang ng pakantahin." Napamahal po ako sa may-ari, Bishop. Pinaaral po ako. 1995. Nakuha ko po yung teacher's diploma sa UP College of Music. Alam niyo po, ang sabi ng may-ari, Jonaver, yung mga anak ko gusto maging abogado, gusto maging doktor, gusto maging piloto. Wala kaming ibang mapili. Pwede bang simula 1995, ikaw na maging administrator ng Christian Montessori International? Promotion comes from the Lord. Kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan mo, sumunod ka na kasi. No? Alam nyo, iba po ang computation ng tao at iba po ang computation sa heavenly bank account. Hello? No? Ako po, may mga anak po ako, naglalagay po ako ng pera sa bangko para sa mga anak ko. At the end of the year, nagre-renew po ako nung mga time deposit. Makikita ko po, yung malaking perang hinulog namin, ang kinita lang po, wala pang 5,000. Pero alam nyo po, kaya ang ginawa po namin mag-asawa, sabi namin, tigilan na yung mga pagsisave na yan. Tumulong tayo sa gawain ng Panginoon, magpakain tayo ng mga pastor. May eskwelahan po kami, sabi ko, ilibre natin mga pastor sa pag-aaral. Alam niyo po ba, 2 years ago, meron po ako nakilala. Ang sabi, "The Lord told me to sponsor your daughter in an international school." Yung panganay ko pong anak, kanina po, inawardan, Academic Excellence sa International School. Alam niyo po, magkano matrikula niya? $1,000 a month. Hindi ko kaya yon. No? At ang sabi sa akin po, nung isang pastor, sabi ko, "Pastor, praise the Lord, alam niyo po ba anak ko?" Sabi niya, "Alam mo, Pastor John, yan na yung pagpapaaral mo dun sa mga anak ng pastor. Ang ginawa ni Lord, pinaaral ang anak mo sa international school." Hello? Hindi naman ho naging madali. Hindi naman ho. Sabi nga kanina, pag kalooban ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay. No?
Alam niyo po, yung pong pagkakaroon ko ng anak, sabi ko nga, kalooban din talaga ni Lord. Kasi bakit? Sabi ko noon, hindi na ako mag-aasawa. Bakit pa ako mag-aasawa? Hirap na ako pagpapalaki sa mga kapatid ko. Pero alam niyo po, in-invite po ako ng Green Hills Christian Fellowship para magkumanta. Sabi nung pastor ng Tagalog service, si Abdul Lagayan, John Naver, bago ka umalis, magkape ka muna. Meron diyang brewed coffee, merong mamon ng Goldilocks. Huwag kang aalis, magkape ka muna bago. Pagpunta ko po doon, meron pong nag-abot sa akin ng kape. Sabi ho nung nag-abot sa akin, nakakasakay kita sa jeep. Sabi ko, oo, alam ko, taga-UST ka. Ako, nag-aaral ako Trinity College. Ganun lang po. February, pinadala ko ni Brother Eddie Villanueva sa JIL Hong Kong para magturo how to lead praise and worship, voice technique. In-extend po ako hanggang March. Sobrang lamig sa Hong Kong. Nagkatrangkaso ako. Pag uwi ko po, na-confine ako. Habang ginaganyan ho ako ng doktora, naalala ko ho itong kanta na to, Bishop. Ikaw ang ibibigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal. March ho yun. April, May, June 21. After 2.5 months, pinakasalan ho ako ng doktorang yon. Nung una, galit na galit sa akin biyenan ko kasi ang gusto mapangasawa, doktor. E ako po, nung panahon na yon, dahil nga sa sobrang pagpapala ni Lord sa akin, nung administrator na ako, nag-resign ako, pasok ako sa Bible School. Sabi nung aking biyenan, ano ipapakain sa inyo? Ni estudyante pala yan. At saka hindi maganda family background, nakakulong ang mga magulang kasi mga puser. Pero alam niyo po, talagang sa ayaw at sa gusto ng aking biyenan, sabi naman ni doktora, Inang, pinapunta ko ho sila dito, hindi para tanungin kung payag ka. 30 na ho ako, 31 ho si John. Pwede na ho kami magpakasal sa mayor. Eh ayaw nila sa mayor. Sabi sa akin, hindi po pwede sa mayor. Magkano ba pera mo? Sabi ko, wala po. Sabi ko, kapal na mukha mo, namamanikan ka, wala ka palang pera. Eh, walang choice. Eh, gusto nila magandang kasal. Eh, di sila ang gumastos, Pastor Kenneth. Sabi ng biyenan ko, pagkatapos ng kasal, hindi maisasama ang anak ko. Sabi ko, bakit po? Pinarenovate ko yung isang apartment dyan. Kompleto na yun, naka-aircon, dyan kayo titira. Sabi ko, si Lord talaga, pag nag-bless, package. Akala ko po, package. Eh, harap bahay nila, mga kamag-anak ni doktora. Paglalabas ako ng gate, sasabihin, "Oy, tumataba ka na." Sabi ko, "Opo." Sabi, "Siyempre, nakakakain ka na ng masarap eh." Pero alam niyo po, palagi akong tumatawag sa DCAS, kina Carmen Go Vargas. Minging payo, sabi ko, inaapi ko ako dito. Sabi lang nila sa akin, pagkakataon mo na para ipakita mo na talagang si Lord nasa puso mo. Sa kada dasal ko po, nagkasakit ang biyenan ko. Pero hindi ko yun ang pinag-pray ko. No? Nung magkasakit ang biyenan ko, sabi ng biyenan ko, patawarin mo ko. Nagkamali akong pagkakilala sa iyo. Mahal na mahal mo pala talaga ang anak ko. Anong pwede kong itulong hanggat malakas ako? Alam niyo po, sabi ko, Inang, hindi ako tapos ng college, naging teacher. Hindi pumayag si Lord na maging basta teacher, naging administrador ng malaking eskwelahan. Kung pagkakatiwalaan niyo po, gusto ko pong magpatayo ng sariling paaralan. After 2 days, sinama ako ng biyenan ko sa bangko, nag-withdraw ng $250,000, binigay sa akin, sabi ko, para saan mo yan? Sabi mo, magtatayo kang eskwelahan. Sabi ko, hindi po, wala pa po kaming lote, magpe-prayo kami. Sabi ng biyenan ko sa manager ng bangko, Peter,
Yung ang isang titulo ko dyan, 2,500 square meters sa highway ng Angono, pakibigay na sa manugang ko para masimulan na yung paaralan nila. Nung binibigay sa akin kalahating milyon, sabi ko, sobra po yan, inang. Sabi, hindi ka marunong magpagawa, kulang pa yan. At yun nga po, nang hingi pa ako, hanggang sa matayo po, yung aming paaralan, ang pangalan po ay Throne of Wisdom Christian Academy, na ngayon po ay 15 taon na po, simula preschool hanggang high school. Marami pong nagtatanong, Pastor, napakaganda ng pangalan ng eskwelahan mo, Throne of Wisdom, saan ba kinuha yan? Sabi ko, yung luklukan. Ako po, pangalan ko, Jonaver Luklukan. Pag in-English mo yung luklukan, throne. No? Alam niyo po, sabi ko nga po, bakit ko ito kinukuwento? Sanay na sanay ho akong tumistigo sa kaso kasi nga po ang tatay at nanay ko may kaso. Bago ka tumistigo, ipapatong mo yung kanang kamay mo sa Bible, ang kaliwa itataas mo at sasabihin mong, opo, magsasabi po akong katotohanan at pawang katotohanan. Ngayon pong gabi, gusto ko pong tumistigo sa inyong lahat. Totoo po yung Diyos na pinupuntahan natin dito. Totoo po yung Diyos na kinakantahan natin. Totoo po yung Diyos na tinanggap natin na kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kapag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, yung wasak na buhay, yung durog na buhay, pupulutin niyang isa-isa. Bubuuin niya ulit para mapapurihan ang kanyang pangalan. Alam niyo po, 21 years ago, noong 1991, ang tawag po sa pamilya namin, salot. Pag naglalaglag po kami magkakapatid, sasabihin sa amin ng mga tao, buti nga. Buti nga, nakulong na yung mga magulang niya, mga salot yan. Pero alam niyo po, 2012, nagulat po ako, pinatawag po ako ng mayor ng Binangonan. Pagka pinapatawag ho ako ng mga mayor, ng mga pulis, kinakabahan ho ako. Kasi baka may kaso na naman. Ang sabi ho sa akin ni Mayor Boyet Inares, Jonaver, hindi kita masyadong kilala. Pero nag-survey kami, lahat sinasabi pangalan mo. Kaya ikaw ang napiling natatanging mamamayan ng Binangonan sa year ng 2012. Ang Diyos po natin ay Diyos ng himala. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, no? May kaya pong ayusin ng Diyos. At naniniwala po ako yung sinasabi kanina ni Bishop, ngayon pa lang, may inaayos na ang Diyos sa bawat pamilya nyo habang tayo po ay narito dito sa ating gawain. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaaniyahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
magyaman? Hindi po sa hanap buhay. Sa pangarap mong inilagay sa iyo ng Diyos. Kapag ang pangarap ng Diyos ay iniluklok sa iyong puso at iyo itong trinabaho, magugulat ka at sasabihin mo, bakit ako pinagkakaabalahan mo, Yahweh, ng ganito? Alam mo, wala pong milyonaryong papasok sa telebisyon na walang sponsor kundi bayad ng bayad. May mga inalok na ako noon. Hindi po tumagal, cable pa lang doon sa kanilang bayan. Tumigil po. Dahil kapag hindi po mula sa Diyos ang panganap, hindi ka po tatagal. Sapagkat hindi ako nasa ministeryo na hindi dumaan ang krisis. Napakarami po. Yung behind the scene, yung dugo at pawis, yun po ay nagkakahalo para matupad yung fellowship with His suffering. Not my will, but Thy will be done. Wala pong nagtagumpay na hindi nagkaroon ng maraming kabiguan. Wala pong yumaman na hindi nakaranas ng halos walang pamasahe. Ang yumayaman po ay yung mga taong nagkaroon ng pangarapin ng Diyos. Amen? Pinagtatagpo ng Diyos ang magkakauri. Ako po ay lasenggo. At si Pastor Joniver po ay nung magpakasal, walang pera. Nung tanungin ako ng asawa ko, pinabalik ko ng New York para pakasalan siya, magkano ang savings mo? Ba, meron. 300 pesos. Lamang ako ng 300 sa'yo nung magpakasal ako sa aking asawa. Pero ang Diyos, alam mo, inihahanda ng Diyos ang tadyang ng mga lalaki sapagkat ang napangasawa mo'y tadyang mo. Amen? Kaya laging uunawain mo, may mga panahon na tayo nabibigo. Kasali po yan eh. Ang taong walang kabiguan, walang malalaking tagumpay. Ang taong hindi nasadsad sa putikan ay hindi makakaranas ng sobrang kalinisan. Ang taong laging pakiramdam niya siya'y malinis, ang tingin niya sa kanyang kapwa-tao lahat ay marumi. Pero ang pinakamarumi ay yung nagsasabing siya'y malinis. Ang takot po sa kamatayan ay nagpapalungkot sa sino mang tao. At ang takot po sa impyerno ay nakakapakinig ng buong katawan. At ang takot po sa mga patibong ng kaaway na hindi natin kita ay atin po kinatatakotang madalas. Pag naaalala ko po ang aking mga mentor at ang aking mga kamanggagawa, na lahat sila ay namatay sa sakit. Ako po, pag nag-iisa ako, ay parang ako ay nalulungkot. Pero yun po kalungkutang yun ang nagdadala sa akin upang ako ay muling umamot ng awa at habag at kaligtasan. Because in time of our despondency, darating po yung puntong yun para matupad ang hiyaw ng iyong puso. Whom I have in heaven but thee. And there is nothing beside you on earth. There is nothing beside thee on earth. Darating po yung puntong yun na halos ayaw mo nang kumain. Basta tama po ang iyong puso. Basta manalig ka pong katabi mo ang Panginoon. Amen? Hindi po mahalaga kung ano ang iaalay mo sa Panginoon. Ang mahalaga po ay kasama mo ang Panginoon. Amen? Kaya huwag kang mag-a-absent lalo na pag-araw ng linggo. Dahil ito'y araw ng Panginoon. Tayo po'y napapaligiran ng ating kaaway. Hindi mo sila kilala, hindi mo sila nakikita. Pero tandaan mo po, ang sabi ng isang bahagi ng Salmo, the angel of the Lord shall chase your enemies. The angel of the Lord shall destroy your enemies. Kaya pag ikay kinikriticize, ang ibig sabihin, hindi mo lang nakita yung mga dapat na gagawin mo dapat.
Kaya kinikriticize ka. So when you are criticized, do not speak anything. Hello? Huwag ka pong makikipagtalo. Hayaan mo na makita sa iyong buhay si Hesus Kristo. Dakila't makapangyarihang Diyos. Itong gabing ito ay ang bihirang gabi. Kaya iayos mo ang kanilang kabagabagan dahil baka sila ay gabihin sapagkat sa lahat ng landas at lansangan nakahanda ang lahat ng sasakyan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, magsiupo po ang bawat isa. Salamat, Brother Edmond. At ako po'y naniniwala dahil ito po'y 26 years anniversary. Normally sa ultra po natin ginagawa o sa Cuneta, nagti 3 times a year po tayo sa Cuneta, 2 times, tapos music museum. Pero sabi ng Panginoon, diyan na ulit kayo sa Medicor. Bakit po ganon? Dahil tayo ilalaunch na ng Diyos sa Araneta. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kayo ba'y naniniwala? Alam nyo ba na nasa talampakan mo ang dyablo? Alam mo ba na ang lahat ng sakit na nagpapahirap sa katawan mo ay nasa talampakan mo? Amen. So, kaya kailangan pag ikaw ay nakakaramdam ng kung ano-ano, ay ipadyak mo yung 2 paa mo. Dahil nasa talampakan mo ang sakit, nasa talampakan mo ang mga demonyo. Huwag kang padadaya. Amen? Amen? Ayan, purihin ng Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, pinagpala ka na. Purihin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So dahil po ito ay anniversary, kaya kakaiba po yung mensaheng ibinigay. At sabihin mo sa iyong sarili, napakapalad ko. Dahil ako ay naririto ngayon sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mahalaga ang anumang sitwasyon. At lalong hindi rin mahalaga ang paligid. Ang mahalaga, ikaw. Kaya pag natanggap mo ang sarili mo, ano po? Pagharap mo sa salamin, pag hindi mo natanggap ang sarili mo, walang tatanggap sa iyo. Dahil kung mismong ikaw ay hindi mo matanggap ang iyong sarili, sino pang tatanggap sa iyo? Kaya kailangan tanggap mo ang iyong sarili sapagkat ang iyong sarili hindi kayo magkakahiwalay. Amen po ba? So, accept you. Tanggapin mo, ikaw. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa iyo ang kaluwalhatian naming Ama. At marami po ang gusto ay maging katulad ng mga kilalang lalaki at babae sa iba't ibang larangan. Kaya sila po'y napapagod dahil hindi nila pwedeng pantayan, hindi namin pwedeng pantayan yung orihinal. Sapagkat kami ay meron ding orihinal na pagkatawag at disenyo. Kaya ngayon pong sandaling ito ay maisiwalat at matanggap ng bawat isa at nang sa gayon, magawa mo ang nais mo sa buong katawan ng iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hayaan po nating bigyan ng daan. We are here for one purpose and one alone. That is to learn eternal principles. Tayo ay naririto isang layunin lang. At tanging nag-iisang layunin. Narito tayong lahat para tayo matuto ng walang hanggang prinsipyo. Pag sinabi pong prinsipyo, yun po yung iyong pinaniniwalaan. Pag sinabing principled man, ang ibig sabihin, meron siyang magandang pinaniniwalaan. Ang
short definition po ng prosperity is peace of mind. Ang key secret po ng happiness is to believe Jesus and confess Jesus. Wala ka pong pwedeng idagdag doon. Believe Jesus, confess Jesus. So, sampalatayanan si Jesus at iyong sambitin sa pamamagitan ng iyong bibig. Si Jesus ay iyong Panginoon. Ito pong titulo ng mensahe ay galing sa 1000 talata. Hinanap ko po ito ng matyaga. Nag-add minus po ako at naabot ko ang titulo ng mensahe for this 26th-year anniversary. Sa dami po ng mga notebook ko na punong-puno na ng mga notes, kailangang turuan ako ng banal na Espiritu kung ano ang ituturo ko at lagi po siyang may dating aral na bago sa aking pandinig. Hindi po nababago ang salita ng Diyos dahil ito'y hindi magbabago. Subalit, ang bawat mensahe po ay angkop sa bawat taong tinipon ng Diyos. At nakarating po ako pagkatapos ng 5,159 na mga talata. Pinabalik-balik ko po ang pagbibilang sa buong Biblia at naabot ko ang Deuteronomy 9:1 at ang dikta ng banal na Espiritu. This will be the title for the 26th year anniversary. At ang sabi po ng Deuteronomy 9:1, Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven. So pansinin po natin, before they possess the land, they have to cross over Jordan. So kung titingnan po natin, the Red Sea crossing is, ito po yung new birth. Ito po yung born again experience. At yun pong paglalakbay sa wilderness, sa disyerto, ito po yung pagbasag sa aliping isipan ng mga Israelita. Sapagkat ang isipan ng isang alipin, hindi nito matatanggap na siya ay mayaman, na siya ay maunlad, na siya ay pinagpala. Dahil sarado ang kanyang isipan, dahil babad ang kanyang isipan sa pagkaalipin at kahirapan. At kailangan ito ay mabasag. At ang pagbasag lamang, laging tandaan po natin, a broken spirit and a contrite heart, God shall not despise. Ang isang wasak na spirito. Ano po bang ibig sabihin ng broken? Hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. Kung ako pinagtiwala sa aking sarili, matagal na akong patay. Ang tiwala ko po ay sa Diyos. My confidence is in God alone. Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven. Dahil po dun sa kanilang pangakong lupa, may nakatira na po doon. Kung titingnan po natin, hanggang ngayon, pinag-aawayan po at nagdidigmaan dun po sa kapirasong lupang yun. A small parcel of land allotted to the chosen people of God, pinag-aawayan po yun. At dahil nga sila ay naging alipin for 450 years, may nakatira ng ibang mga bansa at lahi doon. Pero sila po'y inihanda ng Diyos. Cross over. Go, possess the land. Tumawid kayo at pumaroon kayo at
inyong angkinin ang lupain. Kaya nga po, after being born again, ang kasunod po ay baptism of the Holy Spirit. Huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo bautismado sa banal na Espiritu. Kaya kailangan tayo ay baptized in the Spirit, hindi basta puspos. Baptize, ang ibig sabihin, inilublob. Yun pong word na baptize ay baptizo sa salitang Grego na ang ibig sabihin is to be, hindi po basta immersed, to be submerged. Kaya nga kailangan puspos tayo ng Espiritu at pag puspos ka ng Espiritu, idaraan ka sa maraming pagsubok. Diyan po maraming umaatras. Kaya ilan po ang nailuluklok ng Diyos sa luklukan ng kasaganaan. Amen? O purihin ng Panginoon. Ang iluluklok lang sa ruling and reigning with Jesus ay yung idinaan sa pagsasanay sa mga pagsubok at kawalan. Pag ika'y nakatingin ay sa tao, kapag ika'y nakatingin sa salapi, hindi ka uunlad sapagkat Diyos ang tinitingnan at ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala at walang katapusan itong biyaya at pagpapalang ito. Amen? Kaya nga ating unawain, magkakaroon ng pagbabago, yung mayaman dati, ililipat ang kanilang kayamanan sa mga natutong umasa at magtiwala lamang ay sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga unawain mong mabuti. We are here for one purpose and one alone, that is to learn eternal principles. For you to be prosperous, hindi mo pwedeng iwasan ang giving. Kaya pag ikaw ay tinamad na dumalo ng gawain dahil laging may hamunan ng pagbibigay, parang sinentensyahan mo na ang iyong sarili na hindi mo maranasan ang matinding nakaamba at nakatakdang biyaya at pagpapalang hindi mo kayang unawain. Para hindi ka mapagod, humingi ka ng pang-alay sa Kanya. Sapagkat lahat ay galing sa Kanya. Buhay natin galing sa Kanya. Amen? Karunungan na at talento natin ay galing sa Kanya. Amen? Kaya napakahalaga po. Sabi ng isang tula, makinig po kayong mabuti para hindi na ninyo ito daanan. Fame is vapor. Popularity, an accident. And riches take wings. Only one thing endures. Character. Hello? Kapag hindi po natin pinaunlad ang ating ugali, so may ilang bagay po akong isi-share sa inyo to cross over so that you can possess your land. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, humility, then prayer, and turn from their wicked ways. Yun pong wicked, hindi po masama ang ibig sabihin noon. Ang wicked po yung mga tao na ayaw sundin ang tuntunin ng Diyos at ang gusto ay yung kanilang ibig. Yun po ang wickedness. Ayaw nila ng salita ng Diyos, gusto nila ay yung kanilang pamamaraan. That is wickedness in the sight of God. Kaya nga, inilathala at inilimbag ang salita ng Diyos sa Biblia para ito ay iyong pag-aralan, kabisahin, bulayin, at isabuhay. Pag wala ang pagsasabuhay, hindi mo maunawaan ang Biblia. Nasa pagsasabuhay ang pagkatuto. Amen po ba? Ulitin kong muli, short of acting on the word, wala pong darating na mga biyaya at pagpapala. Ginagawa po ang salita ng Diyos. Kaya naman, kailangan magkaroon ka muna, number 1, fullness of Christ in your life. Number 2, be fully persuaded that it's only Jesus Christ that you need. Wala na pong iba tayong kailangan. And then thirdly, cross over, go and possess your land. Simpleng-simple lamang po ang pamumuhay.
Ito pong ating pagtitipon ay pagdaraos ng 26 years ng broadcast sa radyo. At nagpapagawa na po ako ng mga gagamitin para yun pong aking daily broadcast ay ma-shot para mailagay sa EBN-TBN. So, makukuha na po ninyo ang hindi lang CD, DVD, nung everyday live broadcast ko po. Katulad ng nakikita natin sa iba't ibang himpilan ng radyo, naka-television po yung mga broadcaster. Gagawin po natin yan, if not next week, maybe 2 weeks from now. Binubuo na po yung gamit. Kaya nga, laging unawain mo na may ginagawa ang Diyos. Kung mabubuhay ka, mangarap ka na ng napakalaki. Huwag maliit. Dahil pag maliit, pang sayo lang yon. At kung ikay mabuhay ka na parang huling araw mo na sa bawat araw. Live one day at a time and be sure to live as though you will die each day. But dream as though you will not die. Pero mangarap ka ng isang pangarap na parang wala kang kamatayan sapagkat pag ako'y namatay, isusunod ito ng mga lahing susunod. Si Abraham ay pinayaman ng Diyos sa ibang lugar at sa ibang paraan. Si Isaac, alam mo, pag hinintay mo yung mana mo sa magulang mo, baka mauna ka pa sa kanya. Huwag kang aasa sa mamanahin. Ikaw ay umasay sa Diyos na magbibigay sa iyo ng mana. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga ating unawaing mabuti si Isaac, iba ang lugar na kung saan siya pinayaman. Kailangang idaan din siya sa pintuan ng pagyaman. At ito ay ang mga pagsubok, ito ay ang mga kawalan, ito ay yung mga pagkakataon na wala na siyang matatakbuhan kundi pa tingala sa langit. Hanggat ikaw ay palingon-lingon, hindi ka titingin sa Diyos. Dahil hanggat may madadampot ang tao, siya ay kikilos ang ayon doon sa kanyang kayang mahawakan. Pero pag wala ka ng mahawakan at tumingala ka na sa Diyos, yun na ang panahon na ikayayaman na. Nang wala ang hanggan at di kayang bilangin kayamanan. Sapagkat pag sinabing wealth, ang riches, nabibilang po yan. Ang wealth hanggang sa 4 na saling lahi, tuloy-tuloy na ito ay kikilos. O, purihin ng Panginoon. Kaya kapag hindi ka nakakatulog dahil ang iniisip mo lagi bayaran mo, hindi magtatapos ang bayaran mo. Pero kung tinutulugan mo yung iyong bayaran, kusang mababayaran yun. Amen? Hallelujah! Sapagkat laging tandaan mo, ang Diyos ang siyang namamahala, siyang nagsimula ng magandang bagay, siya rin ang magpapatuloy at magtatapos nito. Ang atin lamang gawain, let us cooperate with Him. Makiayon lang tayo sa Kanya. Amen? Basta po ang Diyos natin ay alam niya ang ating ginagawa. Wala pa tayo dun sa problema, nandun na siya at naghihintay. Oh, napakabuti po ng Diyos. So, nagsimula po tayo sa broadcast, pero po sa ministry, 1979 ako nagsimula. Sa broadcast, 1987. At ngayon, ang nakita ko, 1987 to 2087. 100 years ng ministry. Amen po ba? Pag nakita mo ang iyong hinaharap, hindi ka po mapapagod. Bakit? Sapagkat alam mo kung saan ka patungo. At kung titingnan po natin ang 26 years, ang ika-26 year ay simula ng second quarter of a century. Natapos ang first quarter ng century from 1987 to 2087, at ako po'y naniniwala na ito pong next second quarter ng century from 1987 to 2087, malaki ang gagawin ng Diyos. Hindi na baling maggera sila doon. Basta laging tatandaan mo, wala pang nangyayari sa Israel kaya hindi pa darating ang wakas. Amen. Kung Israel yung nagkakagulo, ako ay medyo luluhod. Pero North Korea po yun. Hindi Israel. Hello? Kaya nga, ang timetable, ang time clock ng Diyos sa prophecy ay ang Israel. Amen? So, cross over, go, possess the land. Marami pa tayong sasakupin. Amen? O purihin ng Panginoon. So, we have to plan for the next 24 years of the second quarter of 1 century. The start of something new
brings the hope of something great. Ang panimula ng isang bagay na bago ay magdadala sa atin ng pag-asa para sa isang pambihirang bagay na ating makakamtan sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen? Anything is possible. Sabihin mo, anything is possible. There is only one you. Wow. Ikaw lang po ang pagpapalain ng Diyos. Hello? Bawat isa sa atin ay nakatakdang pagpalain ng Diyos. Anything is possible. There is only one you, and you will pass this way only once. Do it right. Nabubuhay tayo minsan lang. Ang laban mo na sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Stop striving. Grow and increase in believing and trusting. Yun po ang kulang sa maraming Kristiyano. Ang tinitingnan nila yung pangkasalukuyang kailangan. Hingin mo yung pang-100 taon na probisyon ng Diyos. At kusang malulutas ang pang-araw-araw nating pangangailangan. Amen? Kapag nag-concentrate ka, mabait ang Diyos. When you ask, He will give. Ano ang kailangan mo? 100,000. Sa loob ng 2 buwan, bibigyan ka ng 100,000. Pero pag hiningi mo, yung halaga ng pangarap ng Diyos na ibinigay sa iyo, doon ka magko-concentrate, doon ka naka-fix, doon ka naka-focus, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kakaibang karunungan na nakaugnay doon sa kabuuan ng pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos sa iyong puso. Kaya hindi ka mapapagod pagdating ng mga bayaran. Bakit? Sapagkat alam mo na ikaw ay sigurado na nasa sentro ng pangarap ng Diyos. At kapag ikay nasa pangarap ng Diyos, wala kang talo. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, idinaraan tayo sa iba't ibang pagsubok. Kaya ka may pastor. Ang kulang sa iyo, hanggang ngayon, nangungutang ka pa rin. Ako, ang utang ko dahil sa broadcast. Pero hindi dahil sa pagkain o sa panggasolina o ano, hindi po. Sa broadcast lang. Kaya kailangan maabot nating lahat ang fullness of Christ. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya may malaking pasanin si Pablo sa Galatians 4:19. Dahil bihira po ang, alam mo, nung ako'y nagsisimula hanggang madaling araw, nasa gawain ako. Lalo na pag may bisitang mga evangelists from other countries, tututukan ko po yun. Para lamang ako ay mapatungan ng kamay. Because I believe on the transfer of an anointing. My little children, of whom I travail in birth again, until Christ be formed in you. Mga maliliit at munti kong mga anak. Kayo, yun pong travail, parang nagbubuntis uli. Ipinaglilihi uli para isilang ang kanyang mga hinayo. Yun pong first missionary journey ni Apostol Pablo is to save the lost. Yung second missionary journey is to guide the saved. Ano po? Patnubayan yung mga naligtas. Hindi po basta naligtas, kailangang patnubayan yung mga naligtas. So, yun po ay gawain ng mga lingkod ng Diyos. Para kaming nagdadalang tao at naglilihi na nananalangin para si Kristo ay ang bawat isa ay maianyong muli
sa pagkatulad kay Kristo. Kaya napakahalaga, number 1, sa fullness of Christ, that Christ filled your life, na mapuno ka ng buhay ni Kristo sa iyong buhay. And what is the life of Christ? It is a life of service. It is a life of obedience. Wala po siyang reklamo sa nangyayari sa kanya. At kung iyo pong susuriin ang buhay ng Panginoon, hindi po siya napapagod. Hindi po siya nanghihina. Bakit? Puspos kasi siya ng Espiritu ng kanyang Ama. So, fullness of Christ, kailangan nasa atin po ang kapuspusan ni Kristo. Amen? Kailangan makarating tayo doon sa pangalawang katotohanan that I have Jesus only. I have Jesus only. Ang nasa akin si Jesus lamang. And then ang third truth, I have Jesus perspectives. So ang pananaw na Jesucristo ang aking pananaw. And then fourthly, live the Jesus life. Isabuhay mo ang buhay na isinabuhay ni Jesucristo. Kailangan magtapos tayo sa kakapusan. Sabihin mo sa iyong katabi, desisyonan mo ngayong gabi. Sabihin mo, tapos na ang kakapusan sa iyong buhay. Purihin ng Panginoon. Ay, nakinig ba? Purihin ng Panginoon. Amen! At kailangan pong makaabot ka. So when Christ is formed in us, kailangan po ng ating isipan ay mabago. Dahil laging tandaan po natin, kaya hindi dapat nakikipagtalo. May lumapit sa akin isang araw ng gawain. Ako po ay kay ganito, ano po bang palagay ninyo doon sa aking pastor? Eh sabi ko, ano ba ang nadama mo nung dumalo ka rito? Tungkol doon sa iyong pastor, wala akong masasabi. Dahil ako'y tinawag ng Diyos para magpastor dito sa simbahang ito. Ako'y tinawag ng Diyos para mangaral sa ganitong gawain. Kung ano ang gawain ng mga pastor, wala akong karapatan na hatulan o husgahan yon. So tapos, walang pagtatalo. Nakukuha po ninyo. Dahil ang tao po may utak at may kanyang sari-sariling pangangatwiran. Pag nangangatwiran at nakikipagdebate, sige, tapos na tayo. Ha? Yan ang paniwala mo dyan ka at ako ay tutuloy doon sa aking paniniwala. Na si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas, na si Jesucristo lamang ang tanging kailangan ng tao. At siya'y kailangan ko 24/7. So fully persuaded, sa 2 Timothy 1:12, kailangan makarating ka po na lubusan kang naniniwala na si Jesucristo lamang ang talagang kailangan mo sapagkat ito ang totoo. For the which cause I also suffer these things. Ano po ang ibig sabihin? Siya ay dumaranas ng kung ano-anong tiisin, ikaw po ay uusigin kapag tinayuan mo na si Jesucristo lamang ang kailangan mo dahil marami pong nagdadagdag si Jesucristo at, si Jesucristo at, si Jesucristo at. No! Wala tayong idadagdag. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang Panginoon. Si Jesucristo lamang ang mangunguna sa atin para ang Ama ay maluwalhati at ang banal na Espiritu ay malayang makagawa. The Father, the Son, the Holy Spirit work as a team. At nagsisimula ang pagkakilala sa Ama sapagkat walang makakalapit sa Ama malibang sa pamamagitan ni Kristo. At walang papatnubayan ng banal na Espiritu ang hindi naniniwalang si Jesucristo ay kanyang Panginoon. If you believe that Jesus is your Lord, the Holy Spirit will work freely. Dahil pag sa tao hahatulan ka, pag sa tao sisentensyahan ka, pero ang aking Jesucristo ay walang paghatol sapagkat ang biyaya niya ang tumatrabaho because He knows na merong ginagawa siya sa iyo at sa aking buhay. For the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Uusigin tayo. Huwag mo nang pakinggan yung nag-uusig. Baka magpayabangan pa tayo ng palakihan ng pag-uusig.
magiging tayong proud spiritually. Kung inuusig ka, sabihin mo, purihin ng Diyos, buhay si Jesus sa akin, kaya ako'y pinag-uusapan, ha? Ito po yung sinasabi ni Pablo. I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Alam mo, hindi ka mauunawaan kapag puro Jesus ang lumalabas sa iyong bibig. When you confess with your mouth that Jesus is your Lord, then you are saved. Sa bawat kalagayan sa buhay, pag sinabi mo, Jesus is Lord of my problem. Yung tamang paggamit. Dahil merong nagsasabi, Jesus is Lord, pero iba ang kanilang Lord. For I know whom I have believed. I know. It is a personal, intimate relationship with whom you know. Hindi po basta, oh, I know Jesus. No. Kabahagi ka ng mga tiisin. Ang laging daingan mo ay si Jesus. Ang laging kinakausap at kaulayaw mo ay si Jesus. That is the word I know. I know whom I have believed. Past tense. Nakikilala ko kung sino ang aking pinaniwalaan, sinampalatayanan. At ako ay napahinuhod, ako ay napapaniwala ng lubusan na merong kakayahan si Jesus na ingatan yung ipinagkatiwala ko sa kaniyang mga kamay. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo ay wala ng kahatulan. If any person is in Christ and walk under the guidance of the Holy Spirit, there is now no condemnation with those who are in Christ and walk in the power of the Holy Spirit. Tatanungin ko kayo, kayo ba ay matampuhin? Kayo ba'y sumasama ang loob? Pag hindi kayo napatayo sa inyong simbahan sa altar? Hello? Kapag sumasama pa ang loob natin at nalaman ito ng isang pastor, kailangan iiyak uli yung pastor para ikay isilang na muli. Nakukuha niyo po? Dapat na pagtagumpayan na natin ang ating sarili, ang ating laman. Sabi nga ng isang mangangaral, that the law of the universe is self-sacrifice. Ang batas ng sinukob ay ang supilin ang sarili. Ano po ba ang self? Gusto ko ako ang una. Gusto ko ako'y palakpakan. Gusto ko, pag ako'y nagkakaloob, makita nila na aking ipinapagaspas. Mas malaki ang ibinibigay ko kaysa kanila. Yun po'y pharisaical attitude. At dapat po yun ay mawala. Nakukuha niyo po? Sabihin mo, 26 years na ang ministeryo at nagpapatuloy dahil yung siniser mo na isinasabuhay. Hello? Amen? So, ating pansinin, remember this, it's the ability of God, not our ability. Ang kakayahan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos, yun po ang ibinibigay niya sa atin. And then second, it is our duty to trust and expect from God. Katungkulan natin, pananagutan nating magtiwala sa Diyos at iasa natin ang lahat sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat gagawin po niya, He will do what He started. Gagawin niya yung kanyang panimula at laging tandaan mo, yung mga naibigay mo, ibabalik niya ng 100 ibayo. Amen? Kaya huwag kang malulungkot. Kung wala kang maibigay sa ngayon, huwag kang malulungkot. Darating din yung mga itinanim mo dahil malaki, medyo nagtatagal. Basta dumalo ka lang ng dumalo, ang pinakamahalaga sa Diyos ay ikaw. Amen? So, ang magagandang alay sa Diyos ay pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba, pagpapasalamat, pagpupuri. At makikita mo na isang araw, dadaloy sa iyo ang limpak-limpak na pagpapala at iiyak ka at sasabihin mo, napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. And then thirdly, if you are fully persuaded
the day is coming na mararanasan mo yung mga pagpapalang inilaan sa iyo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, araw ay darating. At nawa, ito na yung araw na iyong hinihintay. Amen? Kaya nga sabi ng isang mga awit, tawanan mo ang iyong problema. So tawanan mo pag may problema ka at sabihin mo pag may problema ka, tao ako. Dahil bawat tao laging may problema. Pero hindi ka pangkaraniwan tao dahil nalulutas mo ang iyong problema at kaya mo nalulutas, dinadala mo sa matalino. At ikaw ay bibigyan ng katalinuhan. Amen? Pupurihin ng Panginoon. Kaya nga po, crossover, yung pangatlong katotohanan na ating gagawin. Tumawid ka. Hindi ka marunong maglangoy. Hindi bali. Hawakan ka ng Panginoon para matawid mo. Pero tandaan po natin, ang pagtawid sa dagat ay nasa pagsunod. Ang pagtawid sa ilog ng Jordan ay nasa pagsunod. Kailan ka susunod? Pag meron na, hindi darating yung meron. Sumunod ka habang wala. At pag naglalakad ka, saka bubuhos ang mga pagpapala at biyaya. O, purihin ng Panginoon. So, crossover, go. Possess the land. Kaya kailangan maging malaking-malaki ang iyong pagkilala sa Diyos at ikay makarating sa kahustuhan ng labis na paniniwala na sa Diyos magbubuhat lahat ng iyong biyaya at pagpapala, lahat ng kagalingang kailangan mo ay iyong kakamtin sapagkat mula noon ikay dinamitan ng Diyos, mula noon ikay tinustusan ng Diyos at hindi titigil yun. Yun ay palaki, ng palaki, ng palaki, ng palaki, ng palaki dahil ang Diyos natin ay sanay sa malalaki. Oh, purihin ng Panginoon. Crossover. Possess your land. So may assurance po. Because you are fully persuaded na yung pinagkatiwala natin kay Jesus ay tunay at totoo. So this is truth. Jesus is inside you. Si Yesu Kristo ay nasa iyong loob. Sabihin mo sa iyong katabi, si Jesus ay nasa iyong loob. Si Jesus ay nasa paligid mo. Si Jesus ay nasa unahan mo. Kaya pag sumakay na ako sa sasakyan, sinasabi ko'y ganito, Father God, you are ahead of me. And you are driving through me and protecting me on my right and on my left. Hello? By your arms. And you cover me with your love above and underneath. And you surround me with your blood. And your glory is my rear protection. Nasa Biblia po lahat yun. Amen? At mararanasan mo ang kaganapan ng ipinangako ng Diyos sa Psalms 84:11 at dito po tayo magko-close in sa mensahe, crossover. At ang sabi po sa Psalms 84:11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ang pinakamaganda pong pag-unawa sa talata, basahin mo ng pabaliktad. Them that walk uprightly. Silang nabubuhay, pag sinabing upright, nakatayo. Matatag. Hindi nanghihina sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos. Amen po ba? So, dahil ikaw ay matatag at ikay lubusang naniniwalang kasama mo si Hesus Kristo, mangyayari ang iyong paniniwala. Huwag mong pakikiramdaman ang iyong nararamdaman, basta paniwalaan mo kahit may kirot ang iyong katawan, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Kahit walang laman ang wallet mo, sabihin mo, pinayaman ka na ng Panginoon. And that is faith. Faith is believing what you don't yet have. Yun po ang pananalig. Pag hawak mo na, hindi na pananalig yun. Pag nasa yun na, hindi na kailangan ng pag-asa.
Eh yung wala, iyong pinaniniwalaan na parang nasa iyo na, calling those things which be not as though they were. Tinatawag mo yung wala na parang nasa bahay mo na. Tinatawag mo yung wala na parang nasa garahe mo na. Tinatawag mo yung wala na parang nasa bank account mo na. That is faith. Amen po ba? So pansinin po natin, sun and shield. Siya ang araw at siya rin ang panaklob at proteksyon. Eh, huwag kang magre-reklamong napakainit ng panahon. Ay, mula bata pa ako, ganyan na pag-summer. Hello? So, kung may tag-araw, may tag-ulan. At pag umulan naman, bakit ba ulan ang ulan? At pag tag-araw naman, bakit ba napakainit? Ay, di magdala kang pamaypay. O bumili ka ng di bateryang electric fan at dalhin mo at iyong paligiran na. At kung ikay magaling-galing, bumili ka ng air conditioner at dalhin mo sa iyong katawan. Hello? Huwag ka nang mareklamo because the Lord God is a sun and shield. Siya ang araw at siya rin ang pananggalang sa araw. The Lord will give. So, colon. The Lord will give grace and glory. Sa hindi mareklamo, bibigyan ng Diyos ng grasya. Sa hindi mareklamo, pararangalan ng Diyos. Kaya kung ikay mareklamo, yan ang dahilan kung bakit hindi ka umuusad. Yan ang dahilan kaya hindi ka umuunlad. Laging tandaan mo, siyang nagbigay at naglikha ng araw. Siya rin ang magpuprotekta sa iyo sa 35 degrees Celsius. Siya rin ang Diyos na magpuprotekta sa iyo para hindi ka ma-overheat. Sasakyan lang palang na-overheat. So, pansinin po natin, the Lord will give grace and glory. Bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. What you don't deserve, He will make you deserving what you don't deserve. You don't deserve to be rich, but God will give you anyhow. Riches and wealth. That is grace. Amen po ba? And then, what for is that grace? For glory. Para hindi mapahiya ang kanyang pangalan dahil tinatawag mo ang sarili mong ikay Kristiyano, kaya patututuhanan ng Diyos na ikaw ay pag-aari ni Yahweh. Oh, hallelujah! Kaya pag ikay naniwala sa katotohanan ito, hindi na pipigilan ng Diyos. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kadalasan, ginagapos ay si Satanas. Umalis ka, Satanas! Alisin mo ang kamay sa aking mga kayamanan. Nag-iika po ka ba? Hello? Nag-o-offering ka ba? Kaya yung iba maghahanap ng nagtuturo na hindi na uso ang tithes. Kaya nauuwi sila sa maling spelling ng tithes. Nagiging T-I-G-H-T-S. Mahigpit ang kanilang buhay sapagkat pinakialam nila yung 10 bahagi ng lahat ng pagpapala na nagsabi ang Diyos, this is holy unto me. Pag nagsimula ka ng tama, dadaloy ng tama ang lahat ng biyaya at makakaahawit ka na todo. At ang pinakamahirap na hahadlang sa iyong pagpapala ay ang Diyos. Nakukuha niyo po. Because the Lord will give grace and glory. Colon ulit. Saan ka nakakita ng sentence na 2 ang colon? Pag minsan may semicolon pa sa isang talata. For the Lord God is a sun and shield, colon. So God is emphasizing something that is of divine importance and value. The Lord will give grace and glory. No good thing. So alin po ang una? Shield. Ano ang pangalawa? Grace and glory. At ano ang kabuuan ng shield, grace and glory? Good things. Hindi niya pipigilan yung kailangan mong 1,000,000. Hindi niya pipigilan yung kailangan mong house and lot. Hindi niya ipagkakait sa iyo yung kailangan mong sasakyan sapagkat ikaw na may motorsiklo, nagdadala ka ng mga kaluluwa patungo sa Panginoon. Ikaw na may tricycle, dinadala mo ang mga tao patungo sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay nagdadala ng kaluluwa sa susunod, 6x6 na ang iyong sasakyan. Gamitin mo ang lahat ng pagpapala mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, for He will give grace and glory.
And He will never withhold good things from them that walk uprightly. Who are the people who walk uprightly? Yung naniniwala sa ipinangangaral ng mga ngaral. Naniniwala ka ba sa yung naririnig? Kanina pa tayo nagkakarinigan na pagtitiwala lang sa Diyos ang susi. Kaya nga po ngayong sandaling ito, get out of the land of unforgetfulness. Sabi po ng Biblia, yung mga hindi na pagpapala, malilimutin. So umalis ka sa lupain ng mga nakakalimot. Kaya giving thanks is refreshing and making our memories sharp on the goodness of the Lord. Alam mo, sa pagpapasalamat lang, kulang po ang 2 oras. Sa dami ng ating ipagpapasalamat. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ikaw ba'y nagpapasalamat sa araw-araw sa Diyos? So get out of the land of unforgetfulness. Let the power of the Holy Spirit mightily work in your life. In closing, Psalms 88 verse 1, para hindi ka maging makakalimutin. Psalms 88:1. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Gano'n raw siya katagal tumawag sa Diyos? Day and night. Verse 9. Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon Thee. I have stretched out my hands unto Thee. Ang aking mata ay namamanglaw at nahahapis sa kadahilanan ng mga tiisin sa aking buhay. Panginoon, ako'y araw-araw na tumatawag sa iyo at iniuunat ko ang aking mga kamay sa iyo. Kaya heto ako, pagpalain mo, heto ako, tulungan mo, heto ako, iligtas mo, heto ako para sa iyo, alang-alang at para sa iyo. Because of thy mercy's sake, for thy mercy's sake, for thy righteousness' sake, for thy name's sake, bless me indeed. Amen. Hindi po dahil tayo mabuti, dahil po iniingatan ng Diyos at poprotektahan niya ang dakila niyang pangalan. Kaya kapag ikay umiiyak, ikay tumatawag sa Diyos at iyong iniunat ang iyong mga bisig, hallelujah, magagapi ang lahat ng humahadlang sa iyong pagpapala, sa lahat ng iyong promosyon, sisirain ng Diyos yung humahadlang at ikaw ay kanyang iangat sapagkat ang nagtataas ng mga kamay ay nagpapakitang suko siya sa kapangyarihan ng Diyos. At sa verse 13, hallelujah, but unto Thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent Thee. Ano po ang ibig sabihin? Ngunit ako ay umiyak sa iyo, Panginoon, at sa umaga, ang aking panalangin, pahihintuin kita. Aba, purihin ng Panginoon. Na ibig sabihin, Panginoon, pakinggan mo ang aking boses. Jesus, anak ni David! Ibig kong makakita. So he prevented the journey of Jesus by his loud voice. Kaya in the morning, pigilan mo ang Diyos. Ang Diyos may panahon sa maliliit na prayer request. Hello. Pigilan mo ang Diyos para mahikayat mo ang kanyang mga mata patungo sa iyo. Cross over and go and possess the land. So the first thing that you need to do is to pray daily with upraised hands and arms in a loud voice. Prevent God so that He will be attracted and He will notice your voice. Dahil pinakikinggan ng Diyos ang tinig ng bawat tumatawag sa Kanya. Pumikit ka sandali at tumawag ka sa Diyos. At huwag mong palalampasin ang 5 minuto na hindi mo hiningi ang kailangan mo sa Diyos ngayong gabi. Sige po, I'll give you 5 minutes.
So this is the start of something new, and it will bring the hope of something great. Mararanasan mo ang isang pambihirang pagpapala ngayong gabi. Sige po, huwag kang magalinlangan. Ngayon ang gabi ng iyong tagumpay. You know my heart and its ways. Sige po, pray lang po kayo. You who formed me before I was... O Diyos, katagpuin mo po ang lahat ng narito sa anibersaryong ito. Dahil ikaw po ay Diyos na alam ang takdan ng mga panahon. Kaya aking Ama, na siya ring Ama ng bawat isa, igawad mo po ang kailangan nilang pagpapala na hindi nila alam. At maranasan nila do wonders in its life tonight. Ibalik mo po ang mga kamangha-mangha at mga kagilagilalas na pagpapala sa bawat isa ngayong gabi. Show them wonders. Let them be amazed of your awesomeness. Tanggapin ng bawat isa itong kamangha-manghang pagpapala na hindi kayang ipaliwanag ng aming isipan at hindi kayang unawain ng aming katalinuhan. So bilang iyong mga anak, tinatanggap po namin itong iyong itinakda at ito ay nasa amin na. At ito'y aking makikita at mahahawakan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.